Diyos Ama namin sa langit. Kami po ay umaasa at nananampalataya na kailanman po na kami bilang iyong mga anak ay hindi mo po pababayaan at hindi mo po kami iiwan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. At salamat po sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Muli amin po dinadalangin, Ama, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Dalangin po namin matigil na ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. At dalangin po namin na patuloy po maghari sa bansang ito ang kapayapaan. Tunay na isang napakalaking biyaya ang magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng kaunlaran. Dalangin ko rin po, Panginoon, na magkaroon po ng kapayapaan sa inyo pong mga iglesia na inyo pong itinatag sa lahat ng dako ng mundo. At dalangin ko po, Panginoon, kayo po sa magbalik ng pagpapala sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, at patuloy mo pong dinggin ang kanila pong panalangin. At sa hapong ito muli, patawad, Ama, sa mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Banal na Espiritu, patawad po, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. We pray, O Lord, na inyong pong banal na salita tumingo sa puso't isipan ng bawat nakakapakinig at hindi lamang po ito napakinggan, kundi tulungan mo po kami na ito po'y amin po may apply sa aming pong buhay, may bahagi po namin sa aming pong kapwa. Salamat po, Ama, sa lahat ng ginawa mo po sa amin, sa mga problema, pagsubok na amin po napagtagumpayan at sa mga haharapin pa po namin. Maraming salamat po. At we pray, O Lord, na patuloy po kayo magligtas ng mga kaluluwa. At we pray na kayo po ay tumawag ng mga kalalakihan na magpapastor, magsusuko po ng buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po ka po. So isang mapagpalang hapon po sa lahat, mga kapatid, mga minamahal. At dalangin ko po na talagang dahil tayo po na tunay na sa mga huling araw na po tayo, dalangin ko po na gamitin natin ang social media at ang ating mga cellphone sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng katotohanan. At huwag natin gamitin ang ating mga cellphone o yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon sa mga walang kwentang bagay. Ano po ba? At lalo higit sa lahat, yung buhay na ipinahiram sa atin ay huwag po natin gamitin sa walang kwentang bagay. So mga kapatid, tunay na talaga we are in the last days. Grabe na po ang mga tao ngayon na talagang kung dati talagang napaka-conservative na mga kababaihan, ay talagang ngayon naman po ay talagang halos ibilad na nila ang kanilang katawan sa publiko at talagang mayroon pang quotation. Tinuturuan daw mga kalalakihan na huwag maging manyak. Sabing ganon. Pero ang katawan naman talagang labas na. So mga kapatid, talagang we are in the last days. So talagang hindi lahat ng uso ay dapat tularan. Di ba? Hindi lahat ng uso ay dapat tularan. Naalala ko tuloy yung magulang na nagpapaaral na kanyang anak sa Maynila. So, nakaisang taon ang anak sa Maynila, dinalaw ng magulang sapagkat ang anak na ito ay wala na yatang time, oras, panahon na umuwi ng probinsya. Dumalaw si magulang, "O anak, bakit ganyan ang buhok mo? May kulay na ng mais." Ito po yung uso. So, then umuwi si magulang at after a month, dinalaw ulit si anak. "O anak, bakit ganyan ka na manamit? Puro butas-butas na yan. Sino ba sumira yan?" Ito po yung uso. Diba? So, sumunod na pagdalaw na magulang. "O anak, nakalunong ka yata ng pakuan." Ito po yung uso. Diba? So, ayan na talagang hindi lahat ng uso ay dapat tularan o gawin. So mga kapatid, mga minamahal, tunay that we are in the last days na. Talagang kung ano yung mali, ay yun ang ginagawa. At kung ano yung tama, yun naman yung nakakahiyang gawin. Amen po ba? So marami ngayon sa mga tao na talagang para sa kanila nakakahiyang pumunta ng bahay-sambahan
Para sa kanila ay nakakahiyang mag-aral ng salita ng Diyos. Para sa kanila ay nakakahiya na talagang magbitbit ng salita ng Diyos, ng Bible. Amen po ba? At ang gusto nilang bitbitin, ang gusto nilang hawakan, bote ng alak at ang mga baraha, itong mga manok na pula, ang gusto nilang hawak-hawak, himas-himas. Diba? Kaya talagang buti pa ang manok may vitamins, pero ang asawa, ang anak ay hindi mabilhan ng vitamins. So we are in the last days. So mga kapatid, ngayong hapon po, ang sabi po ng verse 33, so likewise, when ye shall see all these things, know that it is near. So nakikita na po natin, sabi po dito, gayon din naman kayo, pag nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So yung tinutukoy po dito, lahat ng mga bagay na ito na po yung mga digmaan, mga bansa, laban sa mga bansa, ito na po yung mga salot, ito na po yung mga pandemic, ito na po yung mga trahedya, ito na po yung mga malalakas na lindol. At nakikita rin natin sa ating panahon ngayon, maraming nagsasabing sila ang Kristo. Yan po, maraming nagpapakilala ako ang Kristo. Kaya sabi ng Bible, at sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong maniniwala. So nakikita na po natin ang mga bagay na yan, at ito po ang mga bagay na talagang nagsasabing malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang title po ng mensahe this afternoon, Signs of Christ's Return. Signs of Christ's Return. Mga palatandaan ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, parang related lang po ng topic of preaching, mensahe kaninang umaga. So, tinan po natin, as a Christian, ano po ba yung itinuturo nito sa buhay ng bawat isa? Kasi hindi natin basta nabasa lang ang Bible. Hindi natin basta lang napakinggan ang salita ng Diyos. As a Christian, kung tayo tunay na ligtas, kung talaga nasa sa atin ang Holy Spirit, mayroon po itong itinuturo sa atin. So sinasabi po dito mga kapatid, mga minamahal, na talagang when we shall see all these things, know that it is near. So alam natin, napapakinggan natin, malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Pero maraming tao hindi aware. At tayo, bilang alam natin ang katotohanan ito, meron po ba tayong ginagawa na sa buhay natin bilang tayo ay mga Kristiyano? So mga kapatid, these signs tells us, una mga kapatid, mga minamahal, malinaw po sinabi po dito sa verse 33 that it is near. Malapit na. So mga kapatid, these signs tells us that we are closer to the rapture. Malapit na tayo sa rapture. Malapit na tayong kuning balikan ng ating Panginoong Jesus. So yan po na talaga sinasabi ng Panginoon, malapit na. Hindi natin pwede sabihin, matagal pa yan. Di ba? Hindi natin pwede sabihin na, naku, aabot pa yan ng mga 2048. No. Pero sabi ng Bible, malapit na. So sabi po ng Philippians chapter 4, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4. Verse, kung di ako nagkakamali, verse 3. Philippians chapter 4, verse 3. Verse 5. Verse 5. Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand. Ang Panginoon ay malapit na. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we are closer to the rapture. Malapit na tayong kunin. At ang kukunin po mga kapatid, mga minamahal, tayo ng mga sumampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, meron talagang maiiwan. Amen po ba? Kaya nga sabi po, ng 1 Thessalonians chapter 4 verse, tingnan po natin ang ating po Bible. So 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, I think, nandiyan ako kayo sa amen? Sabi po dito, but I would not have you to be ignorant. So talagang hindi naman po tayo hinayaan ng Diyos na maging mga mangmang. Subalit ang mga tao ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng mga tao pakinggan ang ipinapangaral ng pastor. Ayaw ng mga tao pumunta sa bahay-sambahan upang makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng mga tao na bumili ng Bible King James Version 16:11.
Mas binibili pa ng mga tao ngayon ay yung mga bisyo. Mas binibili pa ng mga tao ngayon ay yung mga pagkain. Yan ang mas inuuna nila. Diba? Mas binibili or mas binibigyang halaga ng mga tao ngayon ay mga bagay sa mundong ito. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nila itong mapakinggan. Ayaw nila magkaroon ng sariling Bible na King James Version 16:11. So sabi po dito, but I would not have you to be ignorant. Hindi naman tayo hinahayaan ng Diyos na maging mga mangmang. Subalit ang mga tao, kaya mangmang sila, wala silang alam sa salita ng Diyos kasi nga ayaw makinig. At busy ang mga tao sa napakaraming bagay sa mundong ito. Wala na silang panahon sa Diyos, wala na silang panahon para sumamba, wala na silang panahon para manalangin, wala na silang panahon para sa gawain ng Panginoon. So, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died, kung tayo ay sumampalataya na si Kristo ay namatay, nalibing at muli nabuhay, and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So ang kukunin, dadalhin sa langit ay mga sumampalataya kay Kristo. Sumampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, I encourage everyone to use social media, to use your Facebook account to spread the gospel, to spread the truth. Amen po ba? Sapagkat ang daming nagkakalat. Nagkakalat ng kanilang buhay. So talagang sinisira ang kanilang buhay. Diba? Ang dami namang pera na pambili ng magandang damit. Kung bakit ba ganun ang binibili pa damit, yung maigsi. Tapos, aywan talaga ang mga tao ngayon nagpasama ng. So, kaya tuloy ang moment, sabi, hindi ko yung binigyan ng kanyang asawa na pambili. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, yan po, na talaga sabi po dito, for if we believe that Jesus died. So, ang iba, ikinakalat nila na si Kristo ay tao lang. So, anong ginagawa natin? Alam natin, ang daming maling katuruan. Tama po ba? Madaming maling katuruan sa mundong ito. So, ang ating duty, ang ating responsibility is to spread the truth, to spread the gospel of Christ, to spread that Jesus Christ is the true God, tunay na Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, so ito po yung ating po duty. We are closer to the rapture. So hindi nais ng Diyos na mga tao ay mga maging mangmang. Kaya lang talaga, wala sobrang busy nila sa trabaho. So, sabi nga sa isang nabasa ko sa Facebook, what if ang Panginoon yung walang oras na sa atin? Or yung, diba, yakagin mo yung ibang tao. Punta tayo sa church. Ano sagot nila? Titingnan ko. Ay ngayon, what if ang sagot sa atin ng Panginoon ay nag-pray tayo. Gusto ko pa kumabab ang buhay ko. Gusto ko bukas buhay pa ako. What if sagot ng Panginoon sa atin? Titingnan ko. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, maiksi na lang ang buhay natin sa mundo. Kaya our duty is talagang to spread the truth, to spread the gospel of Christ. So we are closer to the rapture. So mga kapatid, malapit na yung rapture. Malapit na ang bumalik ang Panginoong Jesus. So mga kapatid, ang mensahe sa atin po dito, sa atin ngayong hapon, kung tayo po'y nalalapit na sa rapture, makikita po natin kasi dito sa ating pong binasa, na talagang dito po ay mayroon pong kaguluhan sa chapter 24 na ito. Tama po ba? So nabasa natin sa verse 6 and 7, nation shall rise against nations, kingdom against kingdom. So mga kapatid, mga minamahal, nangyayari sa mga churches ngayon, nagkakagulo. Diba? Nangyayari sa mga churches ngayon, walang pagkakaisa. So kung tayo po'y nalalapit na sa rapture, haharap na tayo sa Panginoong Jesus. Hinihingi sa atin na mula ngayon at bukas at habang tayo naririto, be cooperative.
Cooperation is needed. Ang pagkakaisa, pagtutulungan ay dapat makita sa atin. Amen po ba? Mahirap namang haharap tayo kay Kristo, haharap tayo sa ating Panginoon Jesus, makikita sa atin ang Panginoon Jesus, ay tinan mo, ang buhay ninyo nung kayo nandun sa lupa. Ito yung buhay ninyo, kayo watak-watak. Ito yung buhay ninyo, away-away kayo. Ito yung buhay ninyo, kayo kagulo. Hindi kayo nagkakaisa. Ito ba yung nais natin makita sa atin ng ating Panginoon Jesus, na pagdating natin sa langit, makikita sa atin, tayo ay watak-watak, tayo ay hindi nagkakasundo. So mga kapatid, mga minamahal, we are closer to the rapture. Be cooperative, be Christ-like. Maging katulad na tayo ni Kristo. Amen? Dapat nakikita sa atin ang mga attitude, character ng ating Panginoong Jesus. So, dapat mga kapatid, mga minamahal, hindi lang tayo magaling sa doktrina, kundi dapat nakikitang nababago ang buhay. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kamusta na ang ating ugali ngayon? Amen po ba? So dapat makita po sa ating mga minamahal, habang tumatagal tayong Kristyano, habang tayo tumatagal na nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo tumatagal na nakikinig ng salita ng Diyos, nababago ang buhay. Inaalis na natin yung masama nating pag-uugali. Suriin natin ang ating sarili kasi ito yung nais ng Diyos na kapag humarap tayo sa Kanya, ay talagang masasabi sa atin ng Panginoon Jesus na talagang well done, thou good and faithful servant. Makikita sa atin ng Panginoon Jesus yung talagang malaking pagbabago sa ating pong buhay. So sa buhay ni Pablo, ano yung buhay niya dati? Nung hindi pa siya tumatanggap kay Kristo, siya ay isang persecutor. Siya ay taga-usig ng mga sumusunod kay Kristo. Kaya mga kapatid, sana sa buhay natin, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sana ang ating patutuo nagiging maganda. Na kaya mapapanggit ang ating pangalan, ay sasabihin nila, ay, yung tao yun, simula nung tumanggap kay Kristo, ang laki ng pagbabago ng kanyang buhay. Dating basagulero, ngayon ay hindi na. Dating nag-iinom, ngayon ay hindi na. Dating sugarol, ngayon ay hindi na. Dating nagmumura, ngayon ay hindi na. Dating nag-iisip na masama, ngayon ay hindi na. So nakikita yung pagbabago. Yun ang nais ng Diyos sa atin, na bilang tayo ngayon ay malapit ng kunin ng Panginoong Jesus. Malapit na ang rapture. Be Christ-like. Dating mainitin ang ulo, dating magagalitin, dating hindi nagpapatawad, ngayon ay hindi na. Amen po ba? So tayo pa ba hanggang ngayon ay mainitin ang ulo? Hanggang ngayon ba tayo magagalitin pa rin sa ating kapwa? Hanggang ngayon ba tayo ay nagmumura? Diba? So mga kapatid, dapat nababago ang buhay. Hanggang ngayon ba alak pa rin ang gusto natin? Hanggang ngayon ba ay sugal pa rin ang gusto natin? Hanggang ngayon ba beer house pa rin ang hanap natin? Hanggang ngayon ba hanap pa rin natin ay makaisa, makadalwa, makatatlo ng ating kapartner? So dapat nababago ang buhay. So yung po mga kapatid na talagang be preserved blameless. So hanggang ngayon ba ay tayo ay tinatamad pa rin sumamba? Dapat nababagong buhay. Hanggang ngayon ba ayaw pa rin natin makinig ng salita ng Diyos? Hanggang ngayon ba ayaw pa rin natin mag-aral ng salita ng Diyos? Hanggang ngayon ba ayaw pa rin natin manalangin? Hanggang ngayon ba ayaw pa rin natin magbigay sa gawain ng Panginoon? Hanggang ngayon ba ayaw pa rin natin mag-akin ng kaluluwa? Dapat nababago ang buhay. Amen po ba? So mga kapatid, malapit na bumalik ang Panginoon. Be preserved blameless unto the coming of the Lord. And then,
We are closer to the rapture. Be considerate, mga kapatid. Ibig sabihin po nito, be thoughtful in the ministry. Dapat mayroon tayong malasakit sa ministry ng Panginoon. Dapat inaalala natin ang gawain ng Panginoon. We are not saved to sit there only. Amen? Hindi tayo naligtas para umupo lang diyan. Mag-isip tayo paano tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon. Pero yung isa, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko nga, ang presensya nyo, isang malaking tulong po yan. Para sa gumanda at lumago ang gawain ng Panginoon. Kasi ang utos sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. So yung the day approaching na sinasabi diyan ay araw ng ating Panginoong Jesus. Malapit na siyang bumalik. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang inyong presensya, sinasabi ko po sa inyo, isang malaking tulong po yan upang lumago ang gawain ng Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, hindi tayo nakakatulong sa gawain ng Panginoon kung tayo ay lulubog, lilitaw sa gawain ng Panginoon. Kung wala tayong malasakit sa gawain ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, be considerate. Tayo po ay maging thoughtful sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Ang mga tao ngayon, marami sa mga tao ngayon walang malasakit sa ministry. Amen po ba? Pero tayo sana, ang puso natin, kaya nga Christ-like, maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Si Kristo, wala siyang ibang inisip kundi ministry, ang misyon. Salamat nga po pala sa mga nagbibigay sa misyon. At meron nagpadala sa akin ng report, o sa akin ng report. At I know na talagang sila ay nais din na suportahan natin, nais din nila na tayo ay maging bahagi ng misyon. So nakalimutan ko lamang kung saan lugar. Pero alam nyo, talagang napakahalaga, suportahan ang misyon, ang mga missionary. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sapagkat tayong lahat, bunga tayo ng soul winning, bunga tayo ng misyon. Kung walang nag-misyon, walang nagbahagi ng katotohanan, nasaan tayo ngayon? Kaya mga kapatid, sana mag-support po tayo sa mga missionaries. Okay? So yun po mga kapatid, this signs tells us that we are closer to the rapture. And next, verse 14. Ang sabi po ng Matthew 24, verse 14. Sabi po dito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mga kapatid, tunay na talagang dito sa ating pong bansa, napupuno na ang bansang ito ng Baptist. Napakarami na pong Baptist dito. Kalat-kalat ang Baptist, pero sana hindi nagkakalat. Kung ang iba ay nagkakalat, sana tayo ay huwag magkalat. Di balit kumakalat na ipinapangaral ang salita ng Diyos, si Kristo, huwag lamang magkalat. Amen? So, at ang Pilipino po ngayon ang talagang ginagamit ng Diyos ng Panginoon para magmisyon sa iba't ibang bansa. Katulad ng Myanmar, katulad ng Vietnam, ang anak ni Pastor Larry magmisyon. Kaya sana, yun nga, sana ang anak ng pastor, sana ang pastor pala, ang gusto sa kanyang anak, magpastor rin. Kasi, yung pulis nga, pag nagkaanak ng lalaki, gusto yung pulis ang kanyang anak. At yung anak din naman, gusto ay maging pulis. Ang doktor, kapag nagkaanak, ang gusto ay doktor. Diba? At ang engineer, kapag nagkaanak, ay ang gusto rin ay engineer. Ang pilot, kapag nagkaanak, ang gusto rin ay pilot. Pero bakit ang pastor, nagkaanak, ayaw maging pastor ang kanyang anak? Yun ang problema. Sana, yun nga, kung aabutin pa, kailan kaya? Magsimula na. Kailan kaya? Okay.
ay malapit na rapture. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, balik tayo at baka tayo makapalayo na naman. Okay? So sabi po dito sa verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So mga kapatid, we are called to run the race. So these signs tells us that we are called to run the race. Amen? Na sana mga kapatid, mga minamahal, tayo ay nasa ministry, tayo ay nasa paglilingkod, tayo ngayon ay nasa gawain ng Panginoon. We need to give our best. Do we give our best, mga kapatid, mga minamahal? Tayo naglalakbay sa mundong ito. Amen po ba? Na ang buhay ay maiksi. Yun po ang katotohanan na tayo po ay naglalakbay. Tayo po bilang tayo ay mga ligtas, tayo po ay tinatawag na talaga maglingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? So ang tanong po ngayon, do we give our best? So tayo po ay manlalakbay. So tanungin po natin ngayong hapon, tayo bilang asawang lalaki, naibigay ba natin yung ating best para sa ating asawa? Sa inyo lang pala. Sa inyo lang. Wala akong asawa eh. Dapat. Di ba? Naibigay niyo ba ang inyong best? Kasi tayo po'y minsan lamang dadaan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ang hiling ko sa mga asawang lalaki ay talagang ibinigay ang kanilang best para sa kanilang mga asawang babae. At kayo bilang mga tatay, sana ang hiling ko, ibinigay ninyo ang inyong best na talagang napalaki ninyo at nasuportahan ninyo ang inyong mga anak. Amen po ba? Kasi tayo po'y minsan lamang dadaan sa mundong ito. Minsan lang ang buhay natin. At pagkatapos nito ay judgment na. Pagkatapos nito ay tayo ay haharap na kay Kristo. Do we give our best as we as husband, as we as father of our children? So mga kapatid, ibigay na natin ang ating best kasi malapit na bumalik ang Panginoon. At kayo, mga asawang babae, binigay nyo ba ang inyong best para sa inyong asawang lalaki? Diba? Vice versa lang yan eh. Vice versa lang yan. Bawi-bawi lang yan. Diba? So mga kapatid, kasi yun ang totoo, yun ang realidad ng buhay. Tayo ay minsan lang dadaan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, lagi yung sinasabi, pakamahalin na ang inyong mga kapartner. Maging sino man siya. Diba? Maging sino ka man. No matter who you are. Diba? Ibigay nyo na ang inyong best. Amen? At kayo bilang mga asawang, bilang kayong mga nanay, naibigay nyo ba ang inyong best sa inyong mga anak? So buksan nga natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5 verse 23. Ephesians 5:23. Ano po sabi po ng Bible sa verse 23? For the husband is the head of the wife. Kaya mga kapatid, ang husband, mga minamahal, ito po ay dapat maging provider, protector, and spiritual leader. Yun po ang husband. Kaya salamat na ang inyong pong mga asawa, ang inyong pong mga anak ay nandito kasama po ninyo. And then sabi po dito, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. And then, sabi po ng verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So yung mga asawang babae, magpasako. Pero ganun pa man, mga kapatid, mga minamahal, minsan, hindi naman tayo perfect eh. Di ba? Dumarating sa ating tayo ay nagkakamali. Kaya kung ang lalaki ay mali, so aminin ang pagkakamali, at kung tama si babae, laging tama. Okay. At isundi si babae kung laging tama. Okay. So, happy wife, happy life.
So mga kapatid, mga minamahal, yun po, na talagang ibigay na natin ang ating pong best. Kasi pagdating sa langit, mga kapatid, mga minamahal, wala nang mag-asawa doon. Wala na. Dito lang sa lupa yung mga mag-asawang yan. Kaya gusto ko na mag-rapture. Kasi sa langit, wala nang mag-asawa. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang we need to give our best. We are called to run the race. So kayo bilang mga asawang babae, ito yung takbuhin na mayroon po kayo. At yung mga asawang lalaki, ito po yung takbuhin na mayroon po kayo. Ganun pa man. Sa mga anak naman, sons and daughters. So mga kapatid, sa mga kabataang naririto, ibigay niyo na rin po ang inyong pong best sa inyong pong magulang. Amen? Kasi hindi natin alam hanggang kailan sila sa mundong ito or tayo. Kasi maraming mga anak, nung nawala ang magulang, iiyak-iyak. Pero nung kasama ang magulang, kung sagutin nila, talagang nung kasama nila ang kanilang magulang, talagang ayaw nilang sumunod sa kanilang magulang, tapos kapag nawala, iiyak-iyak. Di ba? Kaya habang naririto pa sa mundo, pakamahalin na ang magulang, pakamahalin na ang mga asawa, so pakamahalin na ang mga kapatid. So mga kapatid, mga minamahal, give our best. Minsan lamang po tayong dadaan sa mundong ito. And we, as servant of the Lord, ibinigay ba natin yung ating paglilingkod, yung ating the best sa paglilingkod sa Panginoon. So maraming Kristyano ngayon talagang lulubog dilitaw. Maraming Kristyano ngayon para bagang hindi mahalaga ang ministry. Maraming Kristyano ngayon parang hindi mahalaga ang pagsamba. At marami sa mga Kristyano ngayon, mas mahalaga ang ibang mga bagay kaysa sa gawain ng Panginoon. Minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito. We are closer to the rapture. We are called to run the race. Tayo ay naligtas upang tapusin natin ang takbuhin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? We as believer, do we give our best? Tayo bilang mananampalataya ni Kristo, ibinigay ba natin ang ating best kay Kristo? And we, as a student, kayo bilang mga mag-aaral, estudyante, sa school, sana ay ibinigay nyo nga ang inyong the best. Hindi yung matalinaw. Napapagindi So, kasi hindi naman sinabi na porket tayo mga Kristyano na pabayaan ng pag-aaral. Diba? Kasi sira ang ating patotoo kung sasabihin natin tayo Baptist Christian, pero sa school tayo ay nagbubulakbol. Sa school, ang ating grades ay mga palakol. Hindi na uso ngayon mga palakol eh. Kasi mga uso ngayon, mga dress na eh. Diba? 5. Diba? Nakakahiya naman. Kaya dapat bilang mga mag-aaral, estudyante, sa school, ibigay din natin ang ating best. Amen po ba? So, hindi po inalis sa atin ang pag-aaral, pero sana ibinibigay ang the best. And we as employee, tayo bilang mga nagtatrabaho, kasi maraming mga nagtatrabaho ngayon, talagang sinasayang ang oras o ninanakaw nila ang oras at nagpapabaya sa trabaho. Sira ang patotoo. So mga kapatid, kasama yan sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Kasi dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we are called to run the race. And then the last, tinan po natin ang Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Tinan nyo po, Matthew 24, verse 37 to 39. Sabi po ng Bible sa verse 37, nandiyan na ba kayo sa amen? But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. And verse 38,
For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Yan po ang panahon ni Noah, na talagang ang mga tao noon wala nang inisip kundi yung kanilang sarili, yung kanilang katawan. Wala silang gustong busugin kundi yung kanilang katawan. Ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. At nung panahon po ni Noah, sabi po dito sa verse 38, sabi po dito, drinking. Na talaga nung panahon ni Noah ay talagang talamak na rin ang mga inuman. So lasingan, lasenggo. Marami na rin noon ang mga lasenggo at lasenggero, lasenggera. Diba? So yan po ang panahon po ni Noah. At nakikita po natin sa ating panahon ngayon na talagang pambili ng alak ay mayroon. Pero pambili ng bigas ay utang. Pambili ng alak ay mayroon. Pero pambili ng gatas ng anak ay wala. At hihingin sa magulang. Pambili ng alak ay mayroon. Pero pambili ng diaper ng anak ay wala. At hihingi sa magulang. Yan ang hirap sa mga kabataan ngayon. Gusto mag-asawa pero walang trabaho. Gusto mag-asawa pero walang pagkita ng pera at gusto iasa sa magulang. So yan po ang panahon po ni Noah. And then sabi pa dito, marrying. Na talagang, yan, pag-aasawa, binanggit ko na. Diba? Pero iaasa sa magulang. Kaya nakakalungkot, sana tayo bilang mga Kristyano, kung mag-aasawa, diba? Hindi naman pinagbawal ang mag-asawa. Kay Jeremiah lang, pinagbawal. Okay? So kay Jeremiah, pinagbawalan si Jeremiah ng Panginoon ng pag-aasawa. Pero sa atin, hindi po tayo binabawalan. Kaya lamang, dapat lalaki para sa babae. Babae para sa lalaki. At ang pag-aasawa, mga kapatid, dapat isa lang. Kapag buhay pa ang asawa, hindi pa pwedeng mag-asawa. Amen? So, kung hiwalay, hindi ka pa rin pwedeng mag-asawa as long as buhay pa ang iyong asawa. So, yun po sa pag-aasawa. Maaring sa Bible ay mayroong divorce. At sa ating panahon ngayon, ipinapayagan ang divorce. Pero sa batas ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ito po ay hindi maaari. Amen po ba? So mga kapatid, bawal po ang same-sex marriage. Bawal po yun. Hindi ito kalooban ng Diyos. So yan po ang panahon po ni Noah. So ngayon mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito sa verse, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So yan po mga kapatid, mga minamahal, verse 39, sabi po dito, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. So, kung ganun po ang panahon po ni Noah, na dumating ang Panginoon, sa ating panahon ngayon, nakikita natin ganun din ang panahon natin ngayon. So, yun po, ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, we are commanded to reform. Tayo po, these signs, mga kapatid, tells us that we are commanded to reform. Baguhin natin, magbago tayo. Amen? Dapat nakikita sa atin ang pagbabago. Huwag natin silang tularan. Kung ang mga tao sa ating paligid ay pasama na ng pasama, kung ang mga tao sa ating paligid masaya sa paggawa ng kasalanan, kung ang mga tao sa ating paligid masaya sa pagbibisyo, masaya sa pagsusugal, masaya na wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo, baguhin natin ang ating sarili. We are commanded to reform. Huwag natin silang tularan. Amen? So, reform our hearts. Baguhin natin ang ating puso. Sikapin natin maging malinis ang ating puso. Nakikita ng Panginoon, nalalaman ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Kaya mga kapatid, bago bumalik ang Diyos si Kristo, we are commanded to reform our hearts. So tayo ay inuutosang magbago. Baguhin ang ating puso. Kasi ang puso ng ibang tao, wala nang ibang nasa puso nila kundi kapangyarihan, kayamanan, kasakiman,
Yan ang nasa sa puso ng napakaraming tao ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, reform our hearts. Baguhin natin. Sana ngayon ang ating puso ay meron tayong pusong maawain, meron tayong pusong mapagpakumbaba, meron tayong puso na mapagmahal, meron tayong puso na mapagpatawad, meron tayong puso na masunurin. Dapat ganyan ang ating puso. Mapagmahal sa kapwa, mapagpatawad sa kapwa, matulungin sa kapwa, maawain sa kapwa. Meron tayong puso para sa gawain ng Panginoon, puso na lumalaki para sa gawain ng Panginoon. Puso ang dapat lumaki, hindi ang ulo. So mga kapatid, mga minamahal, reform our hearts. Kamusta na ang ating puso ngayong hapon? So dati ang nasa puso ko ay talagang magpayaman. Yan ang nasa puso ko. Talagang masarap talaga kapag mayaman. Pero nung ako ay naligtas, kumilala kay Kristo, nabago na ang puso. So we are commanded to reform our minds. So inuutusan din tayo na baguhin na natin ang ating kaisipan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po sa Colossians chapter 3, tinan po natin ang ating pong Bible sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Sabi po dito sa verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Dapat ang lagi natin inuuna, hinahanap ay kung ano ang mga bagay na makalangit. Amen? And then sabi pa po dito, where Christ seated on the right hand of God, set your affections on things above. Ang ating higit na pahalagahan at ibigin ay kung ano ang makakapagbigay kaluguran, kaluwalhatian sa Diyos. So, hindi naman inalis na talaga magkaroon ka ng mga bagay sa mundong ito. Pero ang masama ay kung wala ka ng panahon para sa gawain ng Panginoon. Ang masama ay yung talagang wala ka ng panahon para sa pag-aakay ng kaluluwa, wala ka ng panahon na maglingkod sa ating Panginoon. Iyon po ang hindi maganda. So mga kapatid, mga minamahal, reform our hearts and minds. Kaya sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So baguhin na natin ang ating kaisipan. Ay maraming mga tao ngayon ayaw magbago ng kanilang kaisipan. At talagang wala na silang pag-iisip, hindi na nila iniisip, hindi na nila inaalala pa ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Laging ang isip sarili. Yun. Laging ang iniisip, makapunta doon, makapunta dito. Yun ang kanilang iniisip. Makapamasyal doon. Again, hindi masama ang mamasyal. Diba? Pero sana meron tayong concern sa gawain ng Panginoon. So we need to reform our action. Baguhin na natin ngayon ang ating pagkilos. Amen po ba? So kung ang ibang tao wala nang balak magbago, tayo ay sana makita sa atin ang pagbabago. Haharap na tayo kay Kristo, we are commanded to reform. Inuutusan tayo na tayo ay magbago ng ating buhay. We are commanded to reform the way we speak. Amen? We are commanded to reform the way we speak. Dapat mababago ang ating pananalita. Kung dati tayo ay marites, dapat ngayon ay hindi na tayo marites. Marisol na lang, sabi. Diba? So kung dati laging hanap natin ay yung kasisira nga ng ating kapwa, sana hindi na tayo ganito ngayon. Amen? Dapat talagang napabago ang buhay. Iwasan ang paninira ng kapwa. We are commanded to reform the way we speak, and we are commanded to reform ourselves. Baguhin natin ang ating sarili. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang these signs, ito po mga palatandang ito ng pagbabalik ng Panginoon Jesus, tells us we are closer to the rapture. We are called to run the race, and we are commanded to reform. Sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal,
You want to change the life of others. We want to change the life of others, but we need to change our life first. Kung nais natin baguhin ang buhay ng ibang tao, baguhin muna natin ang ating sarili. Diba? Sarili muna natin. Kasi hindi natin magagawa na sila'y mapagbago, mabago kanilang buhay kung nakikita naman sa atin ay walang pagbabago. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, haharap na tayo kay Kristo. Malapit na. Hindi natin pwedeng sabihin matagal pa, malayo pa. Hindi natin pwedeng sabihin matagal pa ang ating ilalagi sa mundong ito. Walang nakakaalam ng ating buhay sa mundong ito. Kasi ngayon wala tayong sakit, pero hindi natin pwedeng sabihin na bukas ay buhay pa tayo. Kasi merong mga taong namamatay, wala namang sakit, pero nagugulat na lang tayo, napapalitaan natin, patay na pala. Kaya mga kapatid, ito po ang panahon talaga na tayo dapat nagpapagamit na sa Panginoon. To God be the glory, tayo po ay tuloy. Tayo po yung mukhang pumiti, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit. Kami po sa oras nito ay sama-samang lumalapit sa inyo. At kami po ay humihingi po ng inyong pong awa, humihingi po kami ng inyong pong tulong. Tulungan mo po kami na laging makasunod, makalakad, makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Mabago namin ang aming pong sarili. Sapagkat hindi namin magagawang akayin ang mga taong nasa paligid po namin kung hindi po nakikita ang pagbabago sa aming pong buhay. Salamat po Panginoon sa inyong pong banal na salita. Dalahan ko po na ito po'y aming baunin na mayroon pong kagalakan. At dalahan ko po Panginoon na talagang ilagay ko po sa aming pong puso ang patuloy na makapag-akay ng kaluluwa. At dalahan ko rin po Panginoon, ilagay mo po sa aming pong puso ang iyong pong pag-ibig. Na maghari sa aming pong puso ang pag-ibig mo po upang sa ganon ay magawa namin magpatawad at mawala sa aming pong puso ang anumang mga negative, ang anumang mga masasamang bagay. Salamat po Ama. Nawa po Panginoon, patuloy po po kaming samahan at gabayan sa aming pong paglilingkod. Pagpalain mo po Ama ang mga kapatiran, patuloy mo pong dinggin ang kanilang mga panalangin at dalangin po namin, kagalingan po ng mga kapatiran po namin na mayroon pong karamdaman. Salamat po. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.